Ako po si Corporal Marila Takin, 51 years old, resident dati ng Lantad, Banban, Balingasaging, Samis Oriental. Tapos, noon dati, andun ako matagal sa NPA. Yung ako po ang pinakamatagal sa lahat namin ng magkapatid. Sa 6 na magkapatid kami natakin doon sa Lantad na pumasok sa NPA. Ako ang pinaka-last na bumaba. 20 years doon sa NPA nakisali. Doon na naman ako nagkapamilya. Doon na naman ako may mga anak. May 4 ako na anak. Ganon. May 4 ako na anak, mag-isang babae ngayon andun, tapos 3 lalaki. Pag nabuntis ako doon, sali talaga ako doon. Sige, ito yung pang episode 3 ni Marila. Ikukwento niya yung pangalawang encounter niya sa Claveria, pero ikukwento rin niya yung love story niya. Kasi dito nagsimula 1995, di ba? Okay. Love story muna tayo. Medyo puro gera na. Sige. Ano siya, sir? Yung sinabi ko kanina na Jabar sa lipudan ko man na pupunta doon sa na magdugtong sa mga daanan area ng NPA noon. Galing sa Agusan, Sor, Bukidnon at saka Miss-Or. So ngayon, yung Jabar nakarating doon sa sa amin sa Miss-Or. Yung unit namin doon, Iking Balakwit Kuman. Tapos yung mga nag-CO, silang Yob, yung taga Miss-Or, taga Salay, sa Miss Oriental, yung CO namin doon. Tapos yung doon sa Jabar, yung nagdala pa noon, yung CEO nila si Kamuling. Ay, hindi. Mali ako. Si Kasagob. Loding. Katado. Loding. Yung namatay ngayon. Wala, sir. Tado. Nandun pa. Okay. Sagob. Tagum. Okay. Sagob. So, yun ang nag-CEO sa Jabar. Tapos, pagkatapos nun, nakarating sila noon sa Agusa, sa Miss-Or, yun ang unang yan ang nasamahan sa naging jowa ko. Yan naging asawa mo? Naging asawa ko na naman. Yun lang talaga ang pinakaunang jowa ko at saka asawa ko. Grabe nga. Sige, ligawan muna. Kumbaga, ganun ba? Ganun yung Hindi, dati, medical man ako, sir. Medical ako, tapos, nakatraining talaga ako sa medical. So, pag makarating sila doon sa amin, sa Miss-Or, siyempre, sila, pagod sila sa lakaran nila, sa tagusan. Kaming mga babae na mga medical, kami talaga yung mag-receive sa kanila. Parang alagaan namin sila sa mga sa mga medical na problems. So magpamasad sila, ganun. Tapos may mga kasamahan sila na may mga sakit, ganun. Dahil sa tagusan hanggang dumating sila doon. So yung yung mga kasamahan ko ng mga babae, palaging may ganon din, parang ang tawag ko, yung teenager, nire-reto ba yun? Tawag ko, parang kayo, minamatch kayo, ganon. Yun, sir. Tapos, nagbubulahan ba? Nagbubulahan sila. Pero bago yun, kasi may nagsugat man sa, may kinuha man yung Jabar sa lipudan ko man.
may taga iking balakwit ko man na pinadala doon sa Agusan para yun ang mag-guide sa kanila daan sa dito sa mga boundary. So ngayon andito pa sila sa Agusan, makapagtawagan kasi ako sir noon ako yung ako sa communication. Doon ako ilinagay sa sa trabaho ng radyo. Ako ang sa mga unit na magtawagan, calling center. So, ganun. Tapos, radio operator man ako noon. Nagkakontak kami ng radio sa unit niya. Tapos yung kilala ko, nakasama ko doon sa front 4B na pinadala doon para mag-guide nila. Yan ang guide nila papunta sa Miss Or. Yun ang palaging sa kanya ba, kung sa tupo-tupo. Na sabi niya, yun ang maganda mong ijuwa. Anuin mo yan kasi pa yan, binata pa yan. Sabi niya, ito yung kausap ko, ito siya, yun na si Monica. Ganun siya. Hindi ko alam kung ganun ba, sinabihan ba nila, di ko alam. Ngayon, karating na sila doon sa Tagusan na sila, hanggang sa nakarating sila doon. Sabi ng unit niya, ako sa yung magpaalam ako ng unit ko sana, parang ligaw ako sa babae. Yung si Monique, gusto kong ligawan, pero paalam ako sa unit ko, sabi niya. Sabi ng mga kasamahan niya, sige, okay yun. Sabi niya, kung sa NPA pa, magpasaka, magpaalam. Kasi talaga bago manligaw, magpaalam Magpaalam siya, bago manligaw. So, hanggang sa, di ko alam kung siya may pagtingin ba sa akin. Hindi ko alam, pero medyo makaano ko ba, medyo magits ko na meron din kasi lagi siyang makipag-usap. Ganun, may mga may mga tanong niya sa akin. Tapos, yung mga pinsan niya, nakasama niya sa squad, palagi siyang pinupost na, sige, yun na yun. Mabait man yun. Sabi ng mga niya, mabait man yun. Tanungin natin yung committee niya. Si Rida. Si Rida yung sinabi nila na committee ko. Tanungin natin yun. Sabi ng committee niya, ano ba yun si Monique? Wala pa ba yung jowa? Hindi pa ba siya, ganun. Sabi ni Rida. Wala. Hindi pa yan, wala pa yan nakapag-asawa. Wala pa yung jowa. Sabi niya. Okay man yun. Akin man yan na bata-bata yun. Sabi niya. Kasi siya ang tinuring namin na nanay. So sabi niya. So sabi ng committee niya, mga unit niya, at saka yung CEO niya na si Luding. Sabi niya, sige, natin, magpaalam kami sa inyo. Tapos, pag-usap natin sila, baka magkasunduan, magkachuwa sila. Sabi niya, sige. Pinayagan siya. Pero hindi pa siya pinayagan. Yung doon pa kami sa Claveria, doon pa kami sa Miss Or. Before kami pabalik sa Agusan, may may planning na siya sa akin. So nagtagusan na kami, sabi niya, pag hindi, galing na kami sa Lantad. Galing na kami sa Lantad, sabi, pabalik na sila doon sa Agusan, isama daw kami. Baka hindi ka makasali, sabi niya. Magsabi ka ng committee mo na sasali ka.
siya, may ano na siya, may plano na di ay siya. Mhm. Inano na ako niya. Valentine's, katapos ng Valentine's. Sige, tuloy. Sabi niya na, ay, sama ka pag balik kami doon, sabi niya. Sabi ko, baka hindi ako isama kasi baka unit ng iking lang ang pupunta doon. Kasi doon ako na unit sa BMR. Mm. So, hindi, sabi nila, sige, okay, lahat masama man kayo. Lahat kayo sasama. Sabi niya, okay. Ganun. Sabi niya, okay, sige. Sabi ng committee niya, doon na sila mag-usap. Kasi kami, payag na kami na manligaw siya. Mm. Yung committee ko na sinabihan nila, payag na naman na panligawan ako. Mm. Please, paano na kami, handa na kami ng mga gamit. Dumating siya doon sa poste ko, yung tulugan ko, sabi niya, ano bang mga mabigat na dala mo doon? Sabi niya. Ko, bigas. Pero yung una niyong pagkikita, ano kagad? Love at first sight agad? Medyo, ako sa kanya. Meron din, sabi niya, may mga mabigat kang dala doon. Sabi ko, wala naman, bigas lang man yun. Sabi ko, yung mga load namin. Sabi niya, ay di, ako na lang ang magdala ng bigas mo. Sabi niya, para hindi mabigat yung pack mo. Sabi ko, wag na kasi baka pagalitan ako ng squad leader ko. Squad leader ko, magalit sa akin kasi bakit doon ko pinapadala sa'yo o doon sa ibang unit o doon sa ibang squad na sa amin man yun nakapagkain. Sabi ko, wag na kasi hindi pwede. Sabi niya, okay lang yun. Pag nagpusti tayo, pag naghinto tayo, matulog tayo, puntahan mo lang ako para makuha mo yung bigas kung gamitin na. Sabi niya, kawawa naman, mabigat yung dala mo, may baril ka pa. Yung baril ko noon, pinakaunang issue ko na nagtagusan kami, carbine. O, kasi una mong encounter, 45 eh. O carbine, medyo hindi naman ganun kabigatan, di ba? So, ganun, sabi niya. Pag nagposte ako, sir, tulungan ako niya. O, yung mga ka-squad ko, yung iba, supported sa akin na ganun. Medyo naka-gets na sila ba na may mga pagtinginan na kami dalawa. Yung iba, yung squad leader ko, at saka yung namin, squad assistant namin na babae, medyo galit sa akin ba, akala nila daw nagsinungaling na kami. Pero wala, kasi palagi kaming makasama sa kasama ko ng babae, sama-sama kami. Ang medyo mainggit lang sila kasi palagi kaming tinulungan nila sa squad nila kasi inutusan niya yung mga pinsan niya. Na tumulong. Sa amin. Pag nagposti kami, sabi niya sa mga pinsan niya, kasi halos ka-squad niya, pinsan lahat. Pinsan lahat niya. Sinabihan niya yung pinsan niya na ka-squad niya, sabi niya, bawat magposti tayo, tutulungan natin sila. Kasi kawawa naman, mabigat, mapagod, ganun. Tayong mga lalaki, kaya natin yan. So sa kanila, hindi nila kaya yan. Ang tagal naman natin na maglakad, magtagusan, tapos matagal tayong makarating sa agusan. So, hindi na nila kaya. Ganun na lang ang gawin natin. Pero kumbaga, sa kanya yun na utos. Hindi. Kuha sila ng kahoy, tumutol sila ng kahoy, dalhin doon sa amin, gawan kami ng poste, dalawa kami ng babae, close ko na babae. Gawan kami ng poste. Yung ibang mga babae doon na walang magtulong sa kanila, medyo mainggit sila. Ano bang nangyari sa dalawa? Bakit medyo masyadong malapit ang relasyon namin sa kanilang sa squad nila. Kasi halos buong pamilya niya doon sa squad nila. Tapos sa akin yun, ang kasama ko sa poste, double deck ko sa poste, kung magposte kami, ganun ang poste namin. Pinsan ko, na masyadong kami close. Hanggang sa karating na kami, tabusan na kami, lahat na pag mga galaw ko doon, mga mabigat na mga gawin ko doon, tulungan ako nila.
yung mga pinsan niya, gustong-gusto nila na ako talaga ang majuwa niya. Oo. Talaga naman. Ang pamagat nito ay pag-ibig sa loob ng revolusyon. Pero alam mo, totoo lang sa mga viewers, marami pang napakagandang itong kwento ni Mar talaga. Ang haba pa ng kasaysayan niya, pero ito, nag-ano lang kami, simula kami dito sa pag-ibig kasi yung pangalawang encounter niya, yan na, magpasawa na silang ano. Sige, tuloy Mar. So, ganun sir. Tapos, ano na, formal na siyang sa akin, makipag-usap. Manligaw na siya. Sinabihan na siya ng committee niya na, sige, okay na, na kayo. So, sabi niya, pag magka-jowa na tayo, sabi niya, pwede bang dito ka na lang maiwan sa unit namin? Sabi niya. Kasi, Pwede ba yun? Pwede ka i-request nila. oo, kasi ano man sir, request kami nila na, ako nila na doon ako maiwan sa kanila kasi babalik ang iking balakwit ko man sa Miss Or. Oo, babalik sila doon. Tapos ako, kung maiwan ako doon, so, tuloy ang relasyon namin kasi may committee man kami na sa amin, mag-guide. May mga leader kami na supported sa relasyon namin. Pag nagkahiwalay kami, doon ako sa Java, doon ako sa kanila. Iwan ako doon. Medyo magkahiwalay kami ng ilang araw, mga linggo, ganun. Pagbalik nila, masyadong maraming mga pagbubulahan na may squad nila. Ganun. Palagi silang magtatawanan ba? Parang ulit-ulit kami nilang ginano ba? Sabi ko, hindi ako sanay sa mga ganun. Sabi ko na palagi ako yung tinatawanan, ganun. Kasi seryoso man ako. Seryoso ako na makipagrelasyon. Baka sinabi ninyo na ano lang ako sa relasyon. Ganun sabi ko. Pero hindi ako masyadong okay. Na palagi ako yung tinatawanan, binubulahan nyo ang relasyon namin. Sige, okay. At least nalaman namin na ganun ang hindi mo gusto. Pero hindi nila mapigilan kasi history ng Tagusan, yun ang nangyari sa amin. Hanggang sa 1997 na kami kasal kami sa tribo. Pero na-encounter mo na kayo sa Claveria? Tapos na yung pagka-encounter namin sa Claveria, doon sa Lanisi, ay hindi sa Impahanong. O sige, Sa ikwento mo Atot, ngayon kasi hindi pa kayo kasal noon, di ba? Hindi pa. Sige, ikwento mo nga. Kasi syempre, encounter to, magkasama. Parang kakaibang kwento eh. O sige, yung encounter na yon. Paano Yung nangyari? encounter namin, akala namin na walang encounter doon sa unahan. Sila ang advance, sila ang squad at plato na nag-una. So, sabi ko, ano ba yung pinaka-squad na pinakauna? Sabi niya, oo. Sabi ko, mag-ingat kayo dyan. Sabihan ko siya, mag-ingat kayo dyan kasi daming mga detachment na madaanan natin. Oo. Pagdating namin doon sa Impahanong, baba sa Impahanong, detachment, dito sa baba, may 3 tao na nag-position ambush doon sa magharas. Amin, harasin kami. Pag putukan, kinabahan ako ba? Sabi, ay, naku, sila na naman ang advance, baka nasugat. Ganun. Kasi in love ka na rin noon. In love na ako, sir. Yeah. Takot na ako ba na baka maano siya doon kasi siyang palaging nag-advance. Siyang pinakauna o kaya siya ang pangalawa, pangatlo, ganun lang siya. Pero squad leader siya noon. Pero mahilig siya na siya ang mag-una. Siya ang pinakauna. Yung tapang din talaga. Inano siya ng mga kasama niya na masyadong
masyadong tapang. Na, Sabi niya, okay lang. Huwag ka lang mag-alala kasi mag-ingat na naman ako. Sabi niya. Sabi ko, dapat, squad leader ka, dapat pa medyo dito ko lang sa gitna. Hindi ka hindi ka doon. Kasi pag doon ka sa gitna, makakuman ka sa kasamahan mo. Sakaling hindi ikaw ang natitrigiran. Pero kung ikaw ang nauna, pag ikaw ang natigiran, di ka na makakuman sa mga kasamahan mo sa squad o sa platon. So, mas maganda kung doon ka sa gitna para makita mo yung buong squad mo. Kung sino ang may nangyari o wala, paano mo sila pinapagalaw, sabi ko. Pero andun sa, doon sa isip ko, medyo takot na ako. Grabe. Takot na ako. Pero hindi lang ako magpalata sa mga kasamahan ko kasi sabi ko may mga inggit pira ba. Mainggit talaga. Mga issue-issue na naman. So, ganun. Pag tapos na, na-encuentro na, nakyat na nila yung sa taas. Hinabol nila yung tatlo na nagharas sa amin. Hindi naman nila hindi na nila nakita. So, bumalik sila doon hanggang sa pa-withdraw na kami. Hanggang sa, wala nang enkwentro namin hanggang sa nakarating kami sa dito sa Bukidnon, sa Agusan. Pero, yun palagi siyang concern sa akin. Pagod na ba ako? Anong mga mabigat na dala ko? Kasi gusto niyang dalhin. Kawawa naman daw. Sabi ko, kaya ko man to. Huwag ka lang mag-alala. Kasi bago ako nakapasok dito, nahanda akong sarili ko na masyadong mabigat talaga ang dalhin natin dito. Sabi ko sa kanya. Hindi man ngayon lang ako nakadala sa mga ganitong mabigat. Sabi ko. Kahit andun pa, hindi pa kayo nakadating sa Miss Or. May mga lakaran pa namin na mas mabigat pa yung dala namin dito. Na ikaw noon, parang hindi ka naman matangkad na talagang noon. Yung lakaran kasi diyan, ang tatarik ng bundok diyan na anong buhay mo noon na lakad dito, lakad doon, lakad dito, lakad doon. Okay lang sa akin, sir. Ganon? Kasi, okay lang sa akin, sir. Pero yung pagtagusan namin, bakit siya sa akin, concern sa akin? Kasi makita talaga niya na yung bag ko, masyado akong makahigpit sa mga damit ko doon sa bag. Ang daming mapasok sa bag ko. Kunti ang bag ko, pero ang daming mapasok ko doon ng mga damit, mga dala ko. Tapos, mabigat yung bag ko kasi pag nagtayo ako, ginanon ako sa kasamahan ko. Hinila ako pataas para makatayo ako. Kasi ang bag ko masyadong mabigat. Tas, hilain mo muna ako kasi hindi ako makatayo Makita nila kasi kami ang magkataparan sa squad. Makita talaga nila. So, talaga siya. Makita talaga niya kung anong maramdaman ko sa dala ko na masyadong mabigat. Na yun, pagpunta nyo dito na kayo kinasal. In 1997 na. Tapos, Pero pumunta pa kayo Agusan, di ba? Na-encounter. Nakarating kami dumaan kami dito sa Bukidnon, hanggang nakarating kami sa sitio Balaudo, boundary ng Bukidnon at Agusan. Doon siya nanligaw sa akin. Akala ko ba jowa mo na noon? Hindi pa? Hindi pa yung mga concern siya. Sa akin, hindi pa kami jowa. Agusan pa kami nagka-jowa. Sige na nga. Sige. Agusan pa kami nagka-jowa. So, doon na kami sa Balaudo na jowa na kami doon kasi tugutan na kami na magkausap. Hanggang sa mga 1998, 96, sabi ng CEO ko 1996, ano man sila, pabalik naman sila doon. Nagka-jowa naman kami. 96, 97 kami nag-asawa. So 96, jowa pa kami hanggang sa isang taon kami nagka-jowa. So, sabi ng
CEO ko sa Iking. Sabi, balik tayo doon sa balik tayo doon sa Miss Or, pero babalik pa tayo dito. Pagbalik natin dito, pagbalik doon sa Miss Or, sabi ko, di na ako babalik sa Agusan. Kasi, na ako, pagod na ako. Sabi ko, akala ko, di na ako makabalik sa jowa ko. Kasi Kasi hiniwalay ka. Hiniwalay na yung... Bumalik man kami doon sa Miss Or, pero babalik ba kami sa Agusan. Kasi may may pinapatrabaho lang kami doon sa Miss Or. So, tagos kami, wala nang isang buwan ang tagusan namin eh. Ganun ba ikwento mo gaano kalayo tong tagus-tagusan ng bukid noon, Miss Or, tsaka kasi galing ako ng Kalabugaw eh. Gaano katindi tong tagus-tagusan nyo na to? Pinakaunang tagos namin, papunta galing sa Miss Or, papunta ng Agusan. Daan sa bukid noon, Agusan. Sir? 1 buwan at 5 araw bago kami nakadating sa Agusan. Ganun kalayo yung Ganun kalayo. Pero, sa totoo, sir, ang lakaran namin nun, yun lang. Pag malapit lang ang sityo o kaya baryo, mga barangay, pag malapit lang siya, galing kami ng barangay at saka sityo, may lakarin namin na hanggang tanghalian. Doon na kami magpuste. Doon na kami magkampo. Pagka 6 to 6 yung namin. Lakad? 6 to 4. Ang lakad? Oo, ang lakad namin na oras. So, alas 6 kami maggaling sa isang barangay o sityo. Pag alas 4 ng hapon, mag-hold na naman kami, magpundo naman kami, poste, ng mga handa para pagluto. So, ganun lang kayo talaga? 1 buwan yun ng namin. 1 buwan talaga ang grabe, no? namin. 1 buwan at saka 5 araw. Balik naman kami, Miss Or. Balik namin doon sa Miss Or, isang linggo. Ano isang linggo? Naman lang kami, platoon naman lang kami. Bilis na kaming maglakad. Platoon na lang ang bumalik doon. Doon na, naiwan ang Jabar doon. So, pagbalik namin doon sa Miss Or, 2 linggo. Pagbalik namin, 1 linggo na lang kasi shortcut na kami. Ganun pag maliit na grupo. Pagbalik na namin sa Pag malaking grupo, yun Pag malaking grupo, medyo mabagal. Kasi may mga matanda na, may mga sakit. Andun ang mga matanda na mga leader, mga ganun. So, siya, mabagal talaga, mabigat yung mga dala. Marami man, may mga bigas na masyadong marami na load para hindi maubusan. Yung pala yun. So yun yung love story ni Mar at doon nagsimula, kasi hindi ka pa nabuntis noon, wala pa? Wala pa. Wala pa. 27. Yun. Yan ang 3rd episode. Itong susunod na episode, medyo mabigat-bigat kasi ito na yung tungkol sa pamilya niya, including yung sama yung nanay at tatay.